Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to discuss about this ZD Toys Venom na action figure na kinostomize natin into a Punisher na logo. Yung pinalitan natin yung logo niya. Tapos nag-color change din tayo. Kasi usual, ang default na color nito ay navy blue, dark blue. So ginawa natin siyang black. Yan. Shoutout nga pala sa Bosni and Hero Paints. Thank you very much Hero Paints for always sponsoring this video. Yan. So ito na yung appearance ng customized, custom repainted na Venom natin. Gustong gusto ko yung body mold ni Venom dito. Malaki siya. Around 9 inches tall. Tapos meron pa siyang base. Ang ganda lang gawa ni ZD Toys dito sa Venom na to. Shoutout din to ZD Toys. Super super cool na Venom na action figure. Tapos si McFarlane Toys naman. Ito yung munition pack niya. Kinostomize natin yung box. Ito talaga siya yung version 2. Okay? Yan. Tapos yung mga munition pack niya naka-attach lang via blue tacks. Lahat. So sa likod, pwede niyo patanggalin yan. Modular naman yan. Tapos ito naka-attach din via blue tack yan. Yan. Tapos yung mga tawag yan, yung mga tentacles niya sa likod. Yan, naka-attach. Wait lang. Yan, ganito yung appearance niya sa likod. Yan, naka-attach din naman sa kanya sa feet niya, tapos anim sa back niya, tapos dalawa sa each feet. Okay, tapos yung mga baril sa kanyang feet naka-attach din via blue tack. So ito yung ano natin, yung setup para dito sa custom na to. Yeah, kung gusto niyo naman na mas simple yung yung display, pwede niyo naman tanggalin yung mga weapons, pwede niyo tanggalin yung backpack, ito yung pack na to. Galing kasi tong Gatling gun eh. Yan, ito yung Gatling gun niya, tapos pinahawak ko lang tong parts nito sa kamay niya. Yan. Tapos itong malaking blade na to, default na yan, kasama na talaga yan sa ZD Toys. Yan. Tapos ito po yung ibang accessories, meron siyang fists, open hands, and ito yung alt head. Yan. So yung process kung paano ko ginawa to, ito yung primer natin, tapos recommended na mag-prime tayo using 2 to 3 multiple thin coats. Yun yung method na ginagamit ko. Tapos after nun, dry brush with gray, actually dark gray. Masyado rin kasing light to eh. Yan. Kung gusto niyo pa ng mas lighter gray para ma-emphasize yung mga veins niya, pwede maglagay kayo ng extra na white. Okay, tapos after nun, ginawa ko na yung logo using a finer brush. Tapos after ng logo, ito na yung mga fluorescent na paints from Hero Paints. Thank you very much again Hero Paints. Sobrang ganda nitong paints na to. Ito, meron akong blue lights para makita niyo yung capability ng paint. Ito, ganda. Yan, papatayin ko yung ilaw. Wait lang. Yan, under blue light, ganito yung status niya. Sobrang reflective ng paint. Ang ganda nung reflective capability ng paint, lalong-lalo na dito sa pag pinahid niyo na sa figure. Yan, ganyan yung appearance niya. Kahit dito sa box eh. Yan. Ito yung base, ito yung mga weapons. Nilagyan ko na rin ng iba't ibang mga toxin style. Yan. Pati yung box niya, custom repainted na din. Para sa akin, ito yung pinakamagandang reflective paint ni Hero Paints, yellow and green. Lakas nung niya, lakas nung reflective capability niya under blue light. Alright, so yun mga ma'am sir, that's it. Yun yung natin, discussion lang tungkol dito sa Venom na ZD Toys. Kasi kakatapos ko lang din to gawin. And then, next na project na tayo, okay? Ay nga pala, ito yung mga brushes na ginamit ko. This one is for dry brushing. Ito ay flat. This one is the medium na flat. Tapos dalawang round brush na fine. Ayan. Okay, tapos kinostomize ko na rin itong mga brushes ko. Meron tayong, kaya ganyan yung appearance niya kasi sobrang gamit na to. Favorite ko to for dry brushing. Meron na tong hot glue sa before nung bristles itself para hindi siya kumalas dun sa metal. Tapos meron na rin akong custom grip. Yan, pati dito custom grip na rin yan. Tapos nakaglugan na rin yan para hindi kumalas. Kasi usually pag yung brushes ko medyo maninipis na bibitawan ko. Kaya kunwari ito, mga ganyan.
Kailangan ko nga rin to lagyan ng, ng grip. So yun mga ma'am sir, yun lang ang ating video for today. Thank you very much. Kung gusto nyo i-purchase to, this is only 10,000 pesos. Yung USD price niya 170 USD only. Kasama na lahat, yung figure, yung box art, itong mga weapons kasama na yan. Tapos itong iba pa niyang accessories. Okay? Yung price natin excluding shipping and taxes. Para sa mga foreign clients, nag-ship ako from Manila to USA. Okay? So yun lang mga ma'am sir, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!